Ika-17 ng Hulyo 2023, alauna ng hapon ay napansin ng isang lalaking street sweeper na naka-duty ang isang kadudadudang kahon sa tabi ng kalsada sa may South Veranda Subdivision sa Barangay Tisa, Cebu City. Sinubukan niyang buhatin ang kahon ngunit napakabigat nito kaya naman ay naghanap siya ng isang barangay tanod upang humingi ng tulong. Makalipas ang ilang minuto ay binalikan niya ang kahon kasama ang isang tanod at sinubukan nilang buhatin ang kahon. Ngunit, bago pa man nila ito maiangat ay laking gulat nila nang bumuka ang isang parte ng kahon at bigla na lamang lumabas ang isang braso. Matapos ang inisyal na pagkagulat ay agad silang pumunta sa barangay hall upang ipagbigay alam ang kanilang natuklasan. Pagkatapos nito ay inireport naman ng kapitan ng barangay Tisa na si Ringo Pacanya sa Labangon Police Station ang natuklasan nilang bangkay. Hindi ma-identify ng mga investigador ang pagkakakilanlan ng katawan bukod sa pagiging babae nito. Wala itong mga gamit na kasama gaya ng ID, wallet o cellphone. Ang kumot naman na ginamit pambalot sa kanya ay galing sa isang hotel at ang mukha niya ay tila basag at sinunog gamit ang isang uri ng kemikal. Maaari daw isa o higit pang katao ang gumawa ng krimen. Nakapangingilabot din ang sinapit nito dahil tila dumanas ng pagpapahirap ang babae bago siya tinuluyan. Nakatali ng alambre ang kanyang mga braso at binti at binalutan pa ito ng duct tape. Mayroon din siya mga pasa sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan bago siya binalot sa puting kumot at isinilit sa kahon. Bago pa man usisain ng tagawalis ng kalsada ang kahon ng hapong iyon, ay marami nang nakapansin nito umaga pa lang ng araw na iyon. Ilang mga saksi ang nagsabing alas 7 ay napansin na nila ang kahon, habang isang security guard naman sa kalapit na subdivision ang sinasabing nakita niya ito ngunit hindi niya pinansin sa pag-aakalang isa itong package na nahulog mula sa isang delivery van. Ilan sa mga napadaan dito ay sinabing napansin nilang mayroong mabahong amoy na nagmumula dito. Kinabukasan, ika-18 ng Hulyo ay sunod-sunod ng positibong kinilala ng mga kaibigan at kaanak ng biktima bilang si Rhea May Tokmo, 19 na taong gulang ang biktima. Ang mga kasuotan ng biktima ay siyang suot-suot ni Rhea May sa huling araw na nakita siyang buhay. Pare-pareho nilang tinukoy na paborito nito ang itim na shorts na kanyang suot, ang kwintas na palagi din niyang suot at ang kanyang brace sa ngipin. Sinabi din nilang parati nitong dala ang kanyang wallet at cellphone na wala sa lugar kung saan natagpuan ang kanyang katawan. Gulat na gulat din ang mga nakakakilala kay Rhea May, lalo na ang kanyang pamilya dahil sa sinapit ng dalaga. Ayon sa kanyang tiyahin, ay wala siyang alam na nakaaway ni Yaya, kanyang palayaw para kay Rhea May. Mabait daw ito, marespeto at hindi nakikipagtalo. Ayon naman sa ama ni Rhea May na si Romeo Tokmo, mabait na bata ang kanyang bunso. Parati daw itong nakikinig at hindi palasago, at kahit pa lumaki sa broken family ay maaalalahanin ito at matulungin. Nang magsimula ng kolehiyo si Rhea May ay nanirahan ito sa bahay ng kanyang ate na si Rochi Cheche Tokmo Poblacion kasama ang pamilya nito sa Panabo City sa Davao del Norte. Masipag daw mag-aral at determinadong makagraduate ang kanyang kapatid upang makatulong sa kanilang pamilya. Tumutulong din si Rhea May sa pag-aalaga sa kanyang 5 taong gulang na pamangkin. Matagal na daw pangarap ni Rhea May maging isang pulis ayon sa kanyang ama, at kasalukuyang nasa first year ng kursong criminology nang magdesisyon itong tumigil at naisip na mag-shift sa kursong tourism sa susunod na semester. Ngunit isang araw ay nagdesisyon si Rhea May na magtrabaho muna at mag-ipon para sa kanyang pag-aaral upang makatulong sa kanilang pamilya at hindi na makadagdag pa sa gastusin. Nang magpaalam si Rhea May sa kanyang ate Cheche ay tumanggi ito noong umpisa at sinabihan ng kapatid na huwag alalahanin ang gastos dahil siya ang bahala dito. Ngunit nanindigan si Rhea May at kalaunan ay pumayag na rin naman ang kanyang ate. Ang paalam ni Rhea May sa kanyang pamilya ay sa isang restaurant sa Davao siya magtatrabaho, pero hindi daw nito sinasabi kung saan. Kaya nagulat na lamang sila nang bigla itong tumawag sa kanyang kapatid upang magpabook ng tiket mula Cebu papuntang Davao upang dumalo sa selebrasyon ng isang kaibigan. Tingin daw ng kanyang tiyahin, itinago ito ni Rhea May dahil alam niyang hindi siya papayagan ng kanyang pamilya. Mula nito ay tuwing tatawag ang kanyang pamilya ay sinisigurado daw ni Rhea May na nasa maayos ang kanyang lagay sa Cebu, at nang lumaon ay unti-unti nang napanatag ang loob ng kanyang pamilya. Investigasyon. Ito ang pagkakasunod-sunod ng pangyayari
base sa investigasyon ng mga otoridad. Ika-14 ng Hulyo 2023, dumating sa Cebu si Rhea May para sa trabaho na inialok ng kaibigang nagpakilala bilang si Jewel Smith. Sa isang bar and restaurant nagtrabaho si Rhea May kasama ang kaibigan at ilang araw muna siyang nanatili sa tirahan ng mga staff ng restaurant bago lumipat sa isang boarding house sa may Barangay Looc sa Mandaue City kasama si Jewel. Ika-16 ng Hulyo, ito ang huling araw na nakitang buhay si Rhea May. Ilang mga saksi kasama na ang kaibigan niyang si Smith at isang tindera ng karinderya ang nagpatunay na nakita nila si Rhea May malapit sa boarding house nito. Ilang linggo pa ang lumipas matapos ang pagkadiskubre sa kanyang katawan ay nakuha ng mga pulis ang isang CCTV footage na makikitang umangkas si Rhea May sa isang motor na minamaneho ng isang lalaking naka-orange t-shirt. At kinabukasan nito ay nakita na siyang walang buhay at nakasalid sa isang kahon. Ika-27 ng Hulyo, 10 araw matapos madiskubre ang katawan ni Rhea May, ay isang lalaki ang pumunta sa Labangon Police Station upang i-turn over ang cellphone ni Rhea May. Ayon sa lalaki, ay nabili niya ito sa halagang 1,700 mula sa isa pang lalaki sa Carbon Public Market. Nang buksan daw niya ang cellphone at tingnan ang mga litrato dito ay namukaan niya ang larawan ng babae mula sa mga report sa social media. Kaya agad niyang isinuko ang cellphone sa pulisya. Ayon naman sa mga pulis ay sinubukan niyang ipa-unlock ng seller ang cellphone bago ito ibinenta. Agad naman pinuntahan ng mga pulis ang Carbon Public Market upang makahanap ng mga CCTV footage. Isang larawan ng lalaking naka-orange t-shirt ang lumabas at itinag nila ito bilang person of interest. Hinanap din ng mga pulisya ang driver ng motor na pinaniniwalaan nilang isang habal-habal na inangkasan ni Rhea May mula sa kanyang boarding house sa Barangay Looc sa Mandaue City noong gabi ng ika-16 ng Hulyo. Wala pang lead ang mga pulis sa pagkakakilanlan ng lalaki dahil naka-helmet ito at hindi kita ang plate number. Possible daw na si Rhea May ay pumunta ng Barangay Labongon na nanawagan silang lumabas nito upang ilahad ang kanyang nalalaman sa krimen. Ika-29 ng Hulyo bandang 1:00 ng hapon, habang ang mga pulis ng Guadalupe at Labongon Police Station ay nangangalap ng mga CCTV footage na makakatulong sa kaso ni Rhea May sa may sitio Sampaguita sa Banawa sa Barangay Guadalupe, Cebu City, ay lumapit ang isang concerned citizen upang i-report ang isang lalaki na may daladalang armas. Agad rumisponde ang mga pulis at inaresto ang lalaki na nagngangalang Simeon Gabutero Jr., 22 taong gulang at isang karpintero na may daladalang 22 caliber Magnum na mayroong 4 na bala. Inaaresto ay namukaan nila ito bilang ang person of interest na nakita sa CCTV footage na nagbenta ng cellphone ni Rhea May sa may Carbon Market. Ang pinaka-identifying mark daw ni Gabutero ay ang kanyang peklat sa mukha. Positibo din siyang in-identify ng lalaking nag-surrender ng cellphone sa mga pulis. Idinetain sa Labangon Police Station si Gabutero. Nang imbestigahan, inamin niyang siya ang nagbenta ng cellphone ni Rhea May, ngunit hindi daw niya alam na ito ay galing sa pinatay na babae. Kung alam lang daw niya ay hindi sana niya ito ibebenta. Inutusan lamang daw siya ng kanyang kapitbahay na si Roberto Hisman Gabison alias Insi na ipa-unlock o kaya ibenta ang cellphone. Noong ika-16 ng Hulyo, pagkabenta niya ng cellphone sa halagang 1,700 ay ibinigay niya ang pera kay Gabison na siya namang inabutan siya ng 500 gaya ng ipinangako sa kanya. Dagdag pa ni Gabutero, sinabihan daw siya ni Gabison na huwag sabihin kung sino ang may-ari ng cellphone kapag may nagtanong. Nakita din daw niyang nagtatalo si Gabison at Rhea May malapit sa isang paaralang elementarya sa Barangay Guadalupe, Cebu City nang siya ay napadaan sa lugar. Nang malaman daw niyang pinaghahanap siya bilang suspect ay natakot daw siya at naguluhan kung ano ang kanyang gagawin kaya hindi siya sumuko, pero alam daw niya sa kanyang sarili na inosente siya. Ika-30 ng Hulyo, naaresto naman si Roberto Gabison sa isang buy-bust operation na isinagawa bandang 7:45 AM sa Barangay Guadalupe City. I-detain siya sa custodial facility ng Cebu City Police Office o CCPO. Sa interview naman kay Gabison ay sinabi niyang hindi sila malapit na magkakilala ni Gabutero at hindi niya din
kilala ang biktima. Itinanggi niyang inutusan niya si Gabutero na magbenta ng cellphone, pero inamin niyang nagsanla siya ng cellphone sa isang pawn shop upang may maipambayad si bed space na nirerentahan nila ng kanyang live-in partner. Ngunit pag-aari daw niya ang cellphone na kanyang ipinasanla sa isang Epoy Cañete sa barangay Tabunok sa Talisay City. At bilang patunay ay mayroon daw itong resibo na nasa kanyang live-in partner. Bilang pagpapatuloy sa kanilang investigasyon ay parehong kinuhaan ng DNA sample ng mga investigador ang dalawang suspect na kanilang ikukumpara sa sample na nakuha sa mga kuko ni Rhea May. Ikalima ng Agosto, habang hinihintay ang resulta ng DNA test, ay nagsilabasa naman ang mga individual na nagsasabing mayroon sila mga impormasyon na makatutulong sa investigasyon. Isa na dito ang isang taxi driver na sinabi sa isang interview sa local radio station na mayroon siyang naisakay na dalawang pasahero. Noong 17 ng Hulyo, isang babae na inilarawan niya bilang maliit, light brown ang kulay ng buhok at may mga tattoo. May kasama daw itong foreigner at may daladala silang malaking kahon. Sumakay daw ang dalawa sa isang mall sa B. Rodriguez papunta sa isang condominium complex sa may barangay Labangon. Dahil sa pahayag na ito ng taxi driver, marami ang nakaisip na ang kaibigan nitong si Jewel Smith ay may kinalaman sa krimen, dahilan upang kumalat ang larawan ni Jewel Smith na may kasamang mga masasakit na salita, akusasyon at mga banta sa kanya at sa kanyang pamilya mula sa social media. Nagdulot ito ng labis na stress sa kanya at sa kanyang pamilya. Ika-7 ng Agosto ay lumapit sa CCPO si Jewel Smith upang linisin ang kanyang pangalan. Aniya, hindi daw siya lumabas ng kanilang boarding house sa Looc pagkatapos niyang umuwi mula sa kanilang trabaho sa isang bar sa AS Fortuna noong 16 ng Hulyo. Maaari daw magpatotoo nito ang kanyang mga kapitbahay. Hindi daw siya sumakay ng taxi noong araw na iyon. Hinamon ni Jewel ang taxi driver na patunayan ang kanyang mga sinasabi sa pamamagitan ng pagpapakita ng dashcam video nito. Aniya, maling-mali daw ang ginawa ng taxi driver. Sana daw, bago ito nag-akusa ay sigurado muna ang mga bagay-bagay. Plano ni Jewel na magsampa ng kaso sa taxi driver dahil sa idinulot nitong stress sa kanyang pamilya. Huli daw niyang nakitang buhay ang kaibigan noong hapon ng 16 ng Hulyo nang kumain sila sa labas. Nang hindi daw ito umuwi kinabukasan ay nag-file siya ng missing persons report sa barangay hall na siyang nag-refer sa kanya sa mga pulis. Pinaalalahanan naman ng mga pulis ang publiko na kung may nalalamang impormasyon sa kaso ay iwasang mag-post sa social media at makipag-coordinate na lamang sa mga pulis upang ipagbigay alam ang impormasyon. 8 ng Agosto, lumabas ang DNA test at nagmatch ito kay Simeon Gabutero. Ayon kay Police Major Angelito Valeser, Chief ng Labangon Police Station, inausap niya si Gabutero at matapos niyang sabihin na mayroon ng sapat na ebidensya ang mga investigador upang patunayan na siya ang may sala, ay naging emosyonal daw ito at napaiyak habang umaamin. Pero itinanggi ni Gabutero na sinunog niya ang muka ni Rhea May. Nang ikonsulta ito ng mga pulis sa medical legal officer na nagsagawa ng otopsiya, ay sinabi nitong posible naman na ang mga marka sa mukha ng biktima ay mula sa proseso ng pagkaagnas dahil mahigit 24 hours na itong patay. Nagsisisi si Gabutero sa kanyang nagawa na pagtanto niya habang nananatili sa bilangguan na siya ay nagkasala, pero siya ay biktima din daw ng kanyang nobya na niloko siya. Sa isang interview ay sinabi ni Gabutero na humihingi siya ng kapatawaran sa pamilya ni Rhea May. Hindi daw niya sinasadya na mapatay ito. Ika-10 ng Agosto, sa harap ng Cebu City Prosecutor's Office ay nagbigay ng kanyang extrajudicial confession si Gabutero. Nagawa lamang daw niya ang krimen dahil sa labis na selos. Dahilan upang ilarawan ito ng mga pulis bilang crime of passion. Ano nga ba ang crime of passion? Sweet man pakinggan. Ang tinutukoy nito ay isang marahas na krimen na karaniwang umaabot sa pagpatay na nagmula sa labis na emosyon gaya ng matinding galit at selos o panibugo, kung saan sinasabing nagdilim ang paningin o kaya naman ay nawala sa sarili at hindi nakapagpigil. Wala din itong premeditation o pagpaplano dahil biglaan ang nagiging pag-akto ng suspect. Ngunit, bakit naman siya magsiselos? Ayon kay Gabutero, nagkakilala sila ni Rhea May sa social media platform na Facebook at naging formal na magkasintahan noong 5 ng Disyembre 2022. Dahil sa Davao del Norte nakatira si Rhea May at si Simeon Gabutero naman ay sa Cebu,
naging long-distance relationship muna ang estado ng kanilang relasyon. Hindi man katagalan na magkasintahan ay minahal daw talaga niya ang dalaga at ang kinikita niya sa pagiging construction worker na 400 kada araw ay halos ipinadadala niya lahat kay Rhea May upang makatulong sa pag-aaral nito mula nang maging magkasintahan sila. Hindi daw niya alam na tumigil ito sa pag-aaral at nasa Cebu na noon pang ika-14 ng Hunyo. Gayunpaman, tuwang-tuwa daw siya nang si Rhea May mismo ang nagsabi sa kanya na gusto nitong makipagkita sa kauna-unahang pagkakataon kahit pa para kunin ang hinihingi umano nitong allowance noon ding ika-16 ng Hulyo 2023. Sabik sa kanilang nakatakdang pagkikita, 5 AM pa lamang daw ay gising na si Gabutero upang maghanda sa kanilang pagkikita sa tinitirahan niyang boarding house sa may Barangay Guadalupe kung saan kasama niyang nakatira ang kanyang mga magulang at kapatid. Sinabihan pa daw niya ang mga ito na lumabas muna sa boarding house upang magkaroon sila ng privacy ng kanyang darating na panauhin. Ilang minuto pa lamang pagdating ni Rhea May sa kanilang boarding house ay nagsimula na siyang makipagtalo dito. Dahil nalaman niyang nakikipag-usap ito sa iba't ibang mga lalaki gamit ang iba't ibang mga account sa Facebook. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap ay nadiskubre pa daw ni Gabutero ang mga paraphernalia ng illegal na bisyo sa bag ng dalaga. Dahilan upang lalo siyang magalit dito dahil sa halip na gamitin ang pinaghirapan niyang pera sa pag-aaral ay winawaldas ito ng dalaga sa walang kwentang bagay. Sa halip na humingi ng tawad ay tinawanan lamang daw siya ni Rhea May na mas lalong nagpatindi ng nararamdaman niyang galit. Nawalan daw siya ng control at biglang hinawakan ng mahigpit ni Rhea May. Hindi daw sumigaw o nagpumiglas masyado si Rhea May. Mahigpit lamang daw ang hawak nito sa kanyang mga kamay upang lumaban. Ayon kay Police Major Valeser, sinabi ni Jewel Smith na umiinom ang kanyang kaibigan bago ito nakipagkita kay Gabutero na siyang maaaring dahilan kung bakit hindi ito lubusang nakapanlaban. Nang mawalan na ng si Rhea May ay saka lamang natauhan si Gabutero sa kanyang nagawa. Ngunit imbis na humingi ng tulong para mailigtas pa ang dalaga ay napatingin siya sa kanyang paligid upang mapagtakpan ang kanyang nagawa. Agad niyang kinuha ang isang puting kumot na kinuha niya mula sa isang hotel na dati niyang pinagtatrabahuan. Ibinalot niya ito sa katawan ni Rhea May at itinali gamit ang mga piraso ng garter at sintas ng sapatos. 6 AM bumalik na kanilang boarding house ang ina ni Gabutero at kumatok sa kanilang pinto upang magsaing ng bigas para sa kanilang pang-almusal. Pawisan daw ang kanyang anak nang buksan nito ang pinto pero hindi niya nakita ang bisita nito. Marahil ay itinago daw ni Gabutero sa ilalim ng kama ang katawan ni Rhea May ayon kay Police Major Valeser. Pagdating ng 7 PM ay may nakita daw siyang kahon sa loob ng kwarto ng kanyang anak. Nang tanungin niya ay mga damit lamang daw ang laman nito. Pagdating ng 10 PM ay nakita daw niya si Gabutero na binubuhat ang kahon papunta sa kanyang motorsiklo. Nagpatulong pa daw ito sa kanyang nakababatang kapatid upang samahan siya sa pag-deliver ng kahon. Mula sa mga CCTV footage ay na-trace ng mga pulis ang naging ruta ni Gabutero hanggang sa makarating ito malapit sa Barangay Tisa. Siya ang nagmamaneho habang nakaangkas ang kanyang kapatid na hawak naman ang kahon. Makalampas lamang ng 30 minuto ay pabalik na ang dalawa sa kanilang tirahan sa Barangay Guadalupe. Ay hindi pa nila masasabi kung maituturing na accessory sa krimen ang kanyang kapatid dahil sinabi nitong hindi niya alam kung ano ang laman ng kahon at sinamahan lamang niya ang kanyang kuya dahil kailangan nito ng tagahawak ng kahon habang nagmamaneho. Bukod dito ay 15 taon pa lamang ang kapatid ni Gabutero. Nakuha na ng mga pulis ang mga kasuotan ng magkapatid. Noong gabing itinapon nila ang kahon, pati na din ang mga damit na suot ni Gabutero noong ibinenta niya ang cellphone ni Rhea May. Ang mga ebidensyang ito ay higit pa sa kinakailangan nila upang suportahan ang kaso ng pagpatay na isasampa kay Gabutero. Pero ang pinakamatibay nilang ebidensya ay ang DNA test na nagpositibo. Sa kabilang banda, imbis na matuwa, ay tila mas nadagdagan pa ang sakit na nararamdaman ng pamilya ni Rhea May. Dahil imbis na mabigyan ng hustisya ang pagkakamatay ng kanilang kaanak, ay tila nadungisan pa ang pagkatao nito sa naging resulta ng investigasyon. Ayon sa ate ni Rhea May na si Grace Tokmo Aladad, hindi nila matatanggap ang naging resulta ng investigasyon. Sana daw, hindi inilabas ng pulisya ang mga sinasabi ni Simeon Gabutero. Sana daw ay nilinaw muna nila at siniguradong totoo ang mga impormasyon, gaya ng pagiging magkasintahan nila at ang pagpapadala ni Gabutero ng pera sa kanilang kapatid sa pamamagitan ng GCash. Nais nilang humingi ng tulong sa gobyerno
gobyerno upang muling imbestigahan ang kaso ni Rhea May. Ayon kay Police Major Valeser ay naiintindihan nila at nirerespeto naman ng mga pulis ang sentimiento ng pamilya Tokmo. Pero sa kanilang panig ay alam daw nilang ginawa nila ng maayos at nagbigay ng sapat na effort sa kanilang pag-iimbestiga upang mabigyan ng hustisya ang pagkakapatay kay Rhea May. Hinimok nilang bisitahin ng pamilya ang kanilang opisina upang personal na makita ang mga ebidensya na hawak nila. Sa mga nadawit naman, inamin ni Gabutero na itinuro niya si Gabison upang makapaghiganti dito dahil nagkaroon sila ng alitan dati. Dahil sa pahayag niyang ito ay agad na inabsuelto sa kaso ni Rhea May si Gabison. Ang kaibigan naman ni Rhea May na si Jules Smith ay hindi nakikitaan ng pulisya ng anumang ebidensya na magkokonekta sa kanya sa krimen. Kontra sa pahayag ng taxi driver na sumakay ito ng kanyang taxi at may daladalang kahon ng ika-17 ng Hulyo kasama ang isang banyaga sa pagitan ng 8 AM hanggang 9 AM. 7:30 pa lang daw ay mayroon ng nakakita sa kahon sa Barangay Tisa. Ika-11 ng Agosto, nagkaroon ng pagkakataon na magkaharap ang dalawang nakatatandang kapatid ni Rhea May at si Gabutero sa bilangguan. Nananatiling nakayuko at malayo sa reha si Gabutero habang punong-puno ng dalamhati at galit ang mga salitang binibitawan ng mga kapatid ni Rhea May. Ang kanyang ate Cheche, hindi kinaya ang sakit na nararamdaman at hinimatay pa. Ayon sa article ng Sunstar noong Hulyo 2024, isang taon matapos ang pagkakapatay kay Rhea May ay nakabinbin pa rin ang kaso sa korte. Hanggang dito na lang, kayo anong masasabi nyo sa kasaysayan ni Rhea May Tokmo? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.